Hindi ba't sadyang ginayuman ng anak mo ang anak namin? Nagpabuntis ka para lang maging manugang ng isang pamilya ng mayayaman, di ba? Sa isang high-end restaurant sa BGC, malamig na ibinulalas ng magiging biyenan sa kanyang magiging manugang na 8 buwang buntis. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ng tahimik na nakaupong ama ng nobya. Pagkatapos ng isang nakakagulat na insidente ng pambubugbog sa paradahan, sa loob lamang ng 3 oras, nagsimulang gumuho ng sabay-sabay ang mga kumpanya ng konstruksiyon. Ano ba talaga ang tunay na pagkakakilanlan ng ama ng nobya na sinabing nagpapatakbo ng maliit na negosyo? Bago ka manood, mangyaring mag-subscribe at i-like. Malaki ang maitutulong nito sa paggawa ng mga video. Tanong ng biyenan. Magalang ang boses, ngunit malinaw ang intensiyon sa likod nito. Tiningnan ni Luna ang kanyang ama na si Dante Ramos. Tahimik na ibinaba ng kanyang ama ang baso ng tubig. At sumagot, nagpapatakbo ako ng maliit na negosyo. Kaya, isa kang self-employed? Bahagyang ngumiti ang labi ng biyenan. Isa itong ngisi. Nanginginig ang kamay ni Luna. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Kumapit ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ngunit kailangan niyang panatilihin ang kanyang ekspresyon. Ito ay isang pribadong restaurant sa BGC. Isang lugar na nagbebenta ng kursong pagkain na nagkakahalaga ng ₱30,000 bawat tao. Mataas ang kisame at marangya ang chandelier. Nakita niya ang mga tao sa kabilang panig. Bihira pa lang nakakapunta si Luna sa ganitong uri ng lugar. Ganoon din ang kanyang ama. Ngayon ang unang pagkakataon na makikilala niya ang mga magulang ng kanyang kasintahan na si Marco. 8 buwan ng buntis si Luna. Lumaki na ang kanyang tiyan, nakasuot siya ng beige na damit, ngunit hindi maitago ang kanyang tiyan. Ang ina ni Marco ay nakasuot ng designer suit. Mayroon siyang makapal na gintong bracelet sa kanyang pulso. Malalim ang kanyang makeup at malamig ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang ama ay nakasuot ng malinis na suit, ngunit ang kanyang ambiance ay naiiba sa biyenan. Anong unibersidad ang tinapos mo, Luna? Muling tanong ng biyenan. Inaasahan ni Luna ang tanong na ito. Nagtapos ako sa isang provincial university sa Central Luzon. Ah, provincial university. Malamig na nanlamig ang tingin ng biyenan. Halata ang pagkabigo. Ang kanyang magiging biyenan na nakaupo sa tabi niya ay kumunot din ang noo. Ano ang major mo? Business Administration. Kaya, ano ang ginagawa mo ngayon? Nagtatrabaho ako bilang marketing associate sa isang maliit na kumpanya. Kung maliit na kumpanya, ito ay isang SME na may mga 50 empleyado. Tumango ang biyenan, ngunit hindi siya nasiyahan. Sa halip, mukha siyang mas nabigo. Magkano ang suweldo mo? Nagulat si Luna. Napakadirektang tanong. Ngunit kailangan niyang sumagot. Mga 1,500. 1,500. Paano ka mabubuhay sa ganoon? Gaano karaming pera ang kailangan para magpalaki ng bata? Tumaas ang boses ng biyenan. Maririnig ito ng mga kalapit na mesa. Nagtatrabaho rin ako, inay. Sumingit si Marco. Isa itong pagtatangka na ipagtanggol si Luna. Ngunit hindi pinansin ng biyenan ang sinabi ng kanyang anak. Hindi rin naman kalakihan ang suweldo ko. Kung magpapalaki pa ako ng bata, magiging mahirap. Ayos lang kung magkasama kaming kumikita, tahimik na sabi ni Dante Ramos. Mababa ang kanyang boses, ngunit matatag. Tiningnan ng biyenan si Dante Ramos. Ano ang sinabi mong trabaho mo, inay? Self-employed. Nagpapatakbo ako ng maliit na negosyo. Anong negosyo? Nagtatrabaho ako sa investment-related field. Ah, kaya naglalaro ka lang sa stock market? May paghamak sa tono ng biyenan. Hindi sumagot si Dante Ramos. Tiningnan lang niya ng tahimik ang biyenan. Nagdala ang waiter ng appetizer. Ito ay isang pagkain na maganda ang pagkakaayos sa isang maliit na plato. Nagtaas ang biyenan ng tinidor at kumain ng isang kagat. At muli siyang nagsalita. Saan nakatira ang mga magulang ni Luna? Nakatira sila sa Pasig. Pasig? Hindi ba't yun ang lugar ng mga kondo? Nakatira kami sa isang apartment. Nanginginig ang boses ni Luna.
Pagkamuhi at kahihiyan ang magkahalong damdamin. Umirap ang biyenan. Ano ang ginagawa ng ina mo? Ginagawa niya ang mga gawain sa bahay. Kaya, isa siyang full-time housewife. Ang ama mo lang ang kumikita. Di ba? Uwa, tiningnan ng biyenan ang kanyang asawa. Nagpalitan ng tingin ang dalawa. Isa itong tahimik na komunikasyon. Malinaw ang kahulugan nito. Hindi kami magkakasundo sa pamilyang ito. Walang sinabi si Marco. Kumain lang siya ng pagkain, habang nakayuko ang kanyang ulo. Tiningnan ni Luna ang kanyang kasintahan. Inaasahan niyang hahawakan niya ang kanyang kamay. Inaasahan niyang magbibigay siya ng kahit kaunting salita ng kaaliwan. Ngunit walang ginawa si Marco. Tiningnan ni Dante Ramos ang kanyang anak. Pula ang gilid ng mga mata ni Luna. Nakita niyang pinipigilan niya ang kanyang mga luha. Mahigpit na humigpit ang panga ni Dante Ramos. Dumating ang main course. Ito ay steak. Hiniwa ng biyenan ang karne gamit ang kutsilyo. At sinabi, kailan nga pala lalabas ang bata? Inaasahang lalabas sa susunod na buwan. Maingat na sumagot si Luna. Paano ang kasal? Baka hindi ka magpapakasal pagkatapos manganak, di ba? Balak naming magpakasal 3 buwan pagkatapos ng kapanganakan ng bata. Sumagot si Marco. Nagalit ang mukha ng biyenan. Ano? Maghihintay ka ng 3 buwan? Kung ganoon, ang bata ay ipapanganak na illegitimate. Tumaas ang boses. Tiningnan sila ng mga tao sa ibang mesa. Yumuko si Luna. Nag-init ang kanyang mukha. Inay, pakihinaan ang boses mo. Nagulat na sabi ni Marco. Ngunit hindi pinansin ng biyenan. Hindi ang boses ang problema, kundi ang sitwasyon ngayon. Nagbuntis ka muna. Tapos magpapakasal ka mamaya? Hindi ito makatarungan. Ma'am, tahimik na tawag ni Dante Ramos. Tiningnan ng biyenan si Dante Ramos. Oo, ang terminong illegitimate ay hindi angkop. Ang bata ay produkto ng pagmamahalan ng 2 tao. Hindi ito isang bagay na hindi dapat ipagmalaki. Ito ay nagbago lang ng pagkakasunod-sunod. Ang pagbabago ng pagkakasunod-sunod ang problema. Ang lahat ng mga bata ngayon ay ganito. Nagkakaanak sila bago magpakasal. Lalong tumalas ang boses ng biyenan. Dumaloy ang luha sa mga mata ni Luna. Hindi ba't sadyang ginawa iyan ng anak mo? Tiningnan ng biyenan si Luna, ng diretso at sinabi. Tinaas ni Luna ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Oo. Sadyang nagbuntis ka para mapangasawa ang aming anak, di ba? Hindi makapaniwala si Luna. Nagduda siya sa kanyang pandinig. Hindi. Wala akong ganoong intensyon. Maraming ganoong babae ngayon, hindi ba? Ang mga nagbubuntis para makuha ang mayayamang lalaki. Inay! Sigaw ni Marco. Ngunit hindi tumigil ang biyenan. Hindi ka ba isang tagapagmana ng isang conglomerate? Alam mo kung gaano kalaki ang aming kumpanya. Determinado kang maging manugang ng ganoong pamilya, di ba? Hindi talaga. Totoong mahal ko si Marco. Nanginginig ang boses ni Luna. Hinawakan ni Dante Ramos ang kamay ng kanyang anak. Malamig at nanginginig ang kamay ni Luna. Ma'am, lumalagpas na kayo sa limitasyon. Malamig na sabi ni Dante Ramos. Lumaki ang mga mata ng biyenan. Ano? Sinasabi mo sa akin na lumalagpas ako sa limitasyon? Oo, sa unang pagpupulong, ang paghamak sa aking anak sa ganitong paraan ay hindi magalang. Paghamak? Kailan ko hinamak? Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi iyon totoo. Ang aking anak ay nagdadalang tao lamang ng anak ng taong mahal niya. Sumingit ang kanyang magiging biyenan. Huwag tayong masyadong magalit. Magandang araw ngayon. Magandang araw? Magandang araw ba ito? Mas lalong tumaas ang boses ng biyenan. Ang aming anak ay magpapakasal sa ganitong uri ng babae. Paano ito magiging magandang araw? Ito ay isang tahasang paghamak. Hindi na makatiis si Luna. Dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. At saka, ang aming manugang ay dapat na nagtapos ng hindi bababa sa isang pangunahing universidad sa Metro Manila. Hindi kami maaring tumanggap ng isang nagtapos ng provincial university.
na nagtatrabaho sa isang SME bilang manugang. Idinagdag pa ng kanyang magiging biyenan. Malamig na nanlamig ang tingin ni Dante Ramos. Hinuhusgahan mo ang mga tao batay sa kanilang edukasyon. Oo naman. Ang mga pamilya ay nagpapakasal. Kaya dapat magkakatugma ang mga antas. Ano ang ibig mong sabihin sa antas na iyon? Pera. Pera. Edukasyon. Kayamanan. Pamilya. Background. Ang lahat ng iyon ay dapat na magkatugma bago ka magpakasal. Tiningnan ng biyenan si Luna mula ulo hanggang paa. Isa itong mapanira na tingin. Sa totoo lang, ang anak mo ay hindi akma sa aming pamilya. Ang anak ng isang self-employed na nakatira sa apartment sa Pasig ay hindi maaaring maging manugang namin. Tumayo si Luna. Hindi na siya makaupo. Tumayo din si Dante Ramos. Anak, tayo na. Kalmado ang boses ni Dante Ramos, ngunit matatag. Saan ka pupunta? Sigaw ng biyenan. Wala na tayong pag-uusapan. Hinawakan ni Dante Ramos ang kamay ni Luna at naglakad. Nagmamadaling tumayo si Marco. Luna, sandali. Hindi lumingon si Luna. Hindi din tumigil si Dante Ramos. Lumabas ang dalawa sa restaurant. Hoy, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Ang sigaw ng biyenan ay narinig sa likuran nila. Ngunit hindi tumigil ang dalawa. Naglakad sila sa pasilyo at tumayo sa harap ng elevator. Sumandal si Luna sa dingding. Nawalan ng lakas ang buong katawan niya. Tay, ano ang mali ko? Wala kang mali. Niyakap ni Dante Ramos ang kanyang anak. Umiyak si Luna sa yakap ng kanyang ama. Mahal na mahal ko talaga si Marco. At totoong gusto kong manganak sa bata. Alam ko. Alam ko ang lahat. Pero bakit nila ako ginaganyan? Dahil nagtapos ako sa provincial university? Dahil wala akong pera? Maraming tao ang tinitingnan lang ang panlabas na anyo. Lalo na ang mga mayayamang tao. Bumukas ang pintuan ng elevator. Sumakay ang dalawa sa elevator. Habang bumababa sila sa unang palapag, patuloy na umiiyak si Luna. Pagkatapos ng lobby, lumabas sila. Malamig ang hangin sa gabi. Nanginginig si Luna. Hinubad ni Dante Ramos ang kanyang jacket at isinuot sa kanyang anak. Tay, ano ang gagawin ko ngayon? Hindi na ba ako magpapakasal kay Marco? Hindi kanya pinrotektahan. Malamig ang boses ni Dante Ramos. Kahit na. Anak, isang lalaki iyon na hindi man lang humawak sa kamay mo noong nahihirapan ka. Makakasama mo ba ang ganoong tao habang buhay? Hindi makasagot si Luna. Tama ang sinabi ni Dante Ramos. Walang ginawa si Marco. Tiningnan lang niya ang kanyang ina. Naghintay sila sa valet parking. Nagdala ang attendant ng kotse. Noon iyon, mula sa likuran, narinig ang sigaw. Nang lumingon siya, nakita niya ang biyenan na tumatakbo. Kasama niya ang kanyang magiging biyenan at si Marco. Kung aalis ka, kanselado ang kasal. Naintindihan mo? Humihingal na sabi ng biyenan. Gawin mo, malamig na sagot ni Luna. Namula ang mukha ng biyenan. Ano? Ano ang sinabi mo? Kanselado ang kasal. Hindi ko rin kayang magpakasal sa pamilyang tulad nito. Ano ang sinasabi mo? Lumapit ang biyenan. Nagbabanta ang kanyang kilos. Agad na umatras si Luna. Baliw ka ba? Hinawakan ng biyenan ang braso ni Luna. Malakas siya. Napasubsob si Luna. Bitawan mo ako! Sigaw ni Luna. Ngunit hindi bumitaw ang biyenan. Alam mo ba kung gaano kaganda ang kondisyon ng aming anak? Dapat kang magpasalamat na nakilala mo ang aming anak. Hinawakan ni Dante Ramos ang kamay ng biyenan. Huwag kang hahawak sa aking anak, mababa ang boses, ngunit may banta. Ibinagsak ng biyenan ang kamay ni Dante Ramos. Sino ka para sabihin sa akin iyan? Ma'am, huli na akong babalaan. Bitawan mo ang kamay ng aking anak. Kung hindi, anong gagawin mo? Ano ang gagawin mo? Ngumiti ang biyenan. Sa sandaling iyon, tila nawalan ng kontrol ang biyenan. Nagalit ang kanyang mukha. Kung hindi lang nagbuntis,
Hindi sana mangyayari ito. Iniunat ng biyenan ang kanyang kamay patungo kay Luna. At nangyari ang isang hindi kapanipaniwalang bagay. Malakas na itinulak ng kamay ng biyenan ang tiyan ni Luna. Ah! Ang sigaw ni Luna ay umalingaw-ngaw sa gabi. Napasubsob si Luna dahil sa 8 buwan niyang pagbubuntis at mabigat na tiyan, hindi siya makatayo ng tuwid. Mabilis na hinawakan ni Dante Ramos si Luna. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang pagbagsak, ngunit napaupo si Luna. Tumama muna ang kanyang tiyan. Ah! Tay! Hawak ni Luna ang kanyang tiyan. Masakit ang kanyang ekspresyon. Niyakap ni Dante Ramos si Luna. Maputla ang mukha ni Luna. Bumuhos ang malamig na pawis. Masakit ang tiyan ko. Pakitawagan ng 911. Sumigaw si Dante Ramos sa mga tao sa paligid. Dali-daling tumawag ang valet parking attendant. Nagtipon ng ibang mga customer. Ayos ka lang ba? Buntis siya! Dali! Tawagan ng ambulansiya. Nagbulungan ang mga tao. Ito ay mga tingin ng pagtuligsa sa biyenan. Itinulak ng babaeng iyon ang buntis. Direkta niyang tinamaan ang tiyan. Hindi ito kapani-paniwala. Paano niya nagawa iyon sa isang buntis? Sa wakas, tila naintindihan ng biyenan kung ano ang kanyang ginawa. Namutla ang kanyang mukha. Ako lang. Ano ang ginawa mo? Sigaw ng kanyang magiging biyenan sa kanyang asawa. Hindi ko alam. Nagalit lang ako. Ano ang gagawin mo ngayon? Nakita ng lahat. Nanginginig ang boses ng kanyang magiging biyenan. Hindi siya mapakali. Naramdaman niyang may mali. Tahimik pa rin si Marco. Hindi niya rin nilapitan si Luna. Walang lakas ng loob. Tahimik ang pasilyo ng emergency room. Nakaupo si Dante Ramos sa isang silya. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay. Patuloy siyang nakatingin sa pinto ng emergency room. Sa loob, sinusuri si Luna. Ang pagtiyak sa kalagayan ng sanggol. Ang pangunahing prioridad. Nagdasal si Dante Ramos. Sana ligtas ang kanyang apo. Nakalipas ang 30 minuto. Lumabas ang doktor. Ikaw ba ang tagapag-alaga? Oo, ako ang ama ng pasyente. Salamat sa Diyos. Ligtas ang sanggol. Normal din ang tibok ng puso. Ngunit malubhang nasakta ng ina. Kailangan ng 1 linggong ospitalisasyon. Huminga ng maluwag si Dante Ramos. Salamat, doktor. Ililipat namin siya sa isang silid sa lalong madaling panahon. Naka-assign siya sa 3rd floor private room. Pumasok ang doktor. Muling umupo si Dante Ramos sa silya. Narelax siya, ngunit sa lalong madaling panahon, may ibang damdamin na umusbong. Galit. Kinuha ni Dante Ramos ang kanyang cellphone. Tumawag siya. Hello kuya. Matagal na tayong hindi nagkita. Kalmado ang boses. Ngunit matatag. Oo. Ako si Dante Ramos. Tumawag ako dahil may emergency. Sumunod ang katahimikan. Nakinig si Dante Ramos habang nagsasalita ang kausap. Ang aking anak ay binugbog. Isang pagbugbog sa isang buntis. Direkta niyang sinaktan ng tiyan. Malamig na nanlamig ang boses ni Dante Ramos. Maraming testigo. Nakita ng lahat ng valet parking attendant at mga customer sa restaurant. Ang nagkasala ay ang asawa ni CEO Ramon De La Cruz ng De La Cruz Builders. Narinig ang isang gulat na boses sa kabilang linya. Oo. Tama. De La Cruz Builders? Kuya. Hindi natin ito maaaring palampasin sa pagkakataong ito. Pinatay niya ang telepono. Agad siyang tumawag ng pangalawang tawag. Manager, ako si Dante Ramos. Mayroon lang akong isang pabor na hihingin. May tinanong ang kausap. Sumagot si Dante Ramos. Alam mo ba ang De La Cruz Builders? Isang kumpanya ng konstruksyon iyan. Binugbog ng asawa ng CEO ang aking anak. Buntis siya at itinulak ang kanyang tiyan. Mahigpit na humigpit ang panga ni Dante Ramos. Pakisuri muli ang loan application. Pakisuri ng maigi ang kanilang kondisyon sa pananalapi. Salamat, manager. Pinatay niya ang telepono. Tumawag siya ng pangatlong tawag. Prosecutor. Naaalala mo ba iyon? Ang bagay na tinulungan kita. Sinabi ng kausap na naaalala niya.
Ngayon, kailangan ko ng tulong. Mangyaring magsagawa ng tax audit sa Dela Cruz Builders. Isang espesyal na tax audit? Huminto si Dante Ramos. Ito ay isang personal na bagay. Sinaktan ng asawa ng CEO ang aking anak. Binugbog niya ang isang buntis. Pakisuri ng lubusan. Pinatay niya ang telepono. Inilapag ni Dante Ramos ang kanyang cellphone. Huminga siya ng malalim. Lumabas ang nurse. Ang pasyente ay gising na. Inilipat siya sa isang silid. Ito ay sa 3rd floor. Room 301. Salamat. Umakyat si Dante Ramos sa 3rd floor. Naglakad siya sa pasilyo. Tumayo siya sa harap ng 300. Binuksan niya ang pinto. Nakahiga si Luna sa kama. Nakabitin ng IV drip. May nakakabit na fetal monitor sa kanyang tiyan. Nang makita niya ang kanyang ama, umiyak si Luna. Tay, ayos ka lang ba? Anak? Lumapit si Dante Ramos at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Ang aking sanggol? Ang aking sanggol ay ayos lang? Ayos lang. Sinabi ng doktor na ligtas siya. Umiyak si Luna sa relief. Hinaplos ni Dante Ramos ang noo ng kanyang anak. Aayusin ko ang lahat. Ano ang aayusin mo? Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito. Matatag ang boses ni Dante Ramos. Tiningnan ni Luna ang kanyang ama. Iba ang pakiramdam niya sa dati. Mayroon siyang naramdaman na malamig at matalim. Mula sa labas, narinig ang ingay. Mayroong tunog ng pagtatalo sa pasilyo. Kinabukasan ng 9 a.m., nakaupo si Ramon de la Cruz sa kanyang mesa, sinusuri ang mga dokumento. Ito ay ang opisina ng CEO ng De La Cruz Builders. Tumunog ang telepono. Sumagot ang sekretarya. Oo. De La Cruz Builders. Oo. Securities and Exchange Commission? Nanginginig ang boses ng sekretarya. Tinaas ni Ramon de la Cruz ang kanyang ulo. Sir. Kinuha ni Ramon de la Cruz ang telepono. Hello. Ramon de la Cruz ito. Oo. Loan application review? Nagalit ang mukha ni Ramon de la Cruz. Bakit bigla? Hindi ba't nakatakda ang loan sa susunod na linggo? Hindi. Sinuri mo na ang lahat ng aming financial statements, di ba? Matatag ang boses sa kabilang linya. Naintindihan ko. Maghihintay ako ng tawag mo. Pinatay niya ang telepono. Kinunot ni Ramon de la Cruz ang kanyang noo. Kakaiba ito. Natapos na ang loan review. Isang biglaang reassessment? Pagkalipas ng 10 minuto, tumawag muli ang telepono. Sa pagkakataong ito, direktang tumawag ito. Ikaw ba si CEO Ramon de la Cruz? Ito ang Bureau of Internal Revenue, Investigative Division. Namutla ang mukha ni Ramon de la Cruz. BIR? Oo. May nakatakdang espesyal na tax audit para sa iyong kumpanya. Bibisita ang team ng audit bukas ng 10 a.m. Sandali! Espesyal na tax audit? Ano ang mali namin? Ating kumpirmahin sa panahon ng investigasyon. Pakihanda ang mga libro at sumusuportang dokumento. Pinatay ang telepono. Naka-freeze si Ramon de la Cruz habang hawak ang receiver. Sir, nagmamadaling pumasok ang financial team leader. Ano ang nangyayari? Magpapatupad sila ng financial reassessment para sa umiiral na mga pautang. Humihingi sila ng karagdagang collateral? Ano? Tumayo si Ramon de la Cruz. At ang A1 bilyong loan na nakatakda sa susunod na linggo ay sinuspinde. Suspensyon? Bakit? Sinabi lang ng bangko, nautos ito mula sa itaas. Naging blanko ang isip ni Ramon de la Cruz. Mahirap ang cash flow ng kumpanya. Balak nilang gamitin ang loan sa susunod na linggo para bayaran ng mga subcontractor. Ngayon, naharang iyon. Tumunog muli ang telepono. Kinuha ni Ramon de la Cruz. CEO de la Cruz. Ako si Alex Santos ng Mega Construction. Mr. Santos. Ano ang problema? Patawad. Ngunit inutusan kami ng aming chairman na itigil ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa inyo. Ano? Itigil agad ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa De La Cruz Builders. Kanselado rin ang nakatakdang paghahatid sa susunod na linggo.
Sandali! Ang paghahatid na iyon ang nagpapatakbo ng aming linya ng produksiyon. Wala akong magagawa. Patawad. Pinatay ang telepono. Inilapag ni Ramon de la Cruz ang telepono. Nanginginig ang kanyang kamay. Nagmamadaling pumasok ang Chief of Staff. Sir! Tumawag din ang Prime Industries. Inaalis nila kami sa bid para sa buwang ito. Bakit? Ano ang dahilan? Hindi nila sinabi ang anumang partikular na dahilan. Sinabi lang nila na ito ay panloob na patakaran. Napaupo si Ramon de la Cruz sa silya. Sir, sino ang kinalaban mo? Hindi makasagot si Ramon de la Cruz sa tanong ng Chief of Staff. Sa loob lamang ng 3 oras, nanginginig ang buong kumpanya, ang Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue, bangko, at mga pangunahing kasosyo ay sabay-sabay na kumilos. Ito ay hindi aksidente. May isang taong sadyang kumilos. Sumagi sa isip ni Ramon de la Cruz ang nangyari kahapon. Ang asawa niya na itinulak ang buntis. At ang ama ng buntis. Ang lalaking sinabing nagpapatakbo ng maliit na negosyo. Pumasok ang legal team leader. Sir, tumawag ang pulis. Mag-iimbestiga sila tungkol sa insidente ng pambubugbog sa buntis. Kailangan ng asawa mo ng interview bilang testigo. Namutla ng husto ang mukha ni Ramon de la Cruz. Dahil sa iyo. Bakit mo ginawa iyon? Tumawag si Ramon de la Cruz sa bahay. Sumigaw siya sa kanyang asawa. Hindi ko rin gustong gawin. Nagalit lang ako. Nagalit ka? At itinulak mo ang isang buntis? Ngayon, guguho ang kumpanya. Pinatay niya ang telepono. Ibinaon ni Ramon de la Cruz ang kanyang ulo sa mesa. Maingat na tanong ng Chief of Staff. Sir, susuriin ba natin ang background ng pamilyang iyon? Suriin mo. Dali. 1 oras pagkalipas, bumalik ang Chief of Staff. Maputla ang kanyang mukha. Sir, malaking problema ito. Ang pangalan niya ay Dante Ramos. Siya ang CEO ng Alpha Investment. Lumaki ang mga mata ni Ramon de la Cruz. Alpha Investment? Ang investment firm na iyon? Oo. Ang kumpanya na may shares sa mga pangunahing korporasyon. At inabot ng Chief of Staff ang mga dokumento. Ang 3 pangunahing kliyente namin ay mga pangunahing shareholder ng Alpha Investment. Tiningnan ni Ramon de la Cruz ang mga dokumento. Nanginginig ang kanyang kamay. At si CEO Dante Ramos ay may koneksiyon sa Deputy Commissioner ng SEC at sa Chief Investigator ng BIR. Hindi makatayo si Ramon de la Cruz sa silya. Nawalan siya ng lakas sa kanyang mga binti. Nakipag-ugnayan tayo sa maling tao. Alas, 7 ng gabi, pasilyo ng ospital sa 3rd floor. Lumabas si Ramon de la Cruz, ang kanyang asawa, at si Marco mula sa elevator. Hinanap nila ang room 301. Sa harap ng pinto ng silid, mayroong 2 lalaki. Mga guwardiya na nakasuot ng itim na suit. Excuse me, gusto ko lang bumisita. Lumapit si Ramon de la Cruz. Itinaas ng guwardiya ang kanyang kamay para pigilan siya. Sino kayo? Kami ang pamilya ng kasintahan ng pasyente. Hindi kayo makakapasok. Please lang. Dumating kami para humingi ng tawad. Hindi natinag ang guwardiya. Lumuhod si Ramon de la Cruz. Ibinaon niya ang kanyang ulo sa sahig ng pasilyo. Please lang. Pakiusapan na makita ko siya kahit 1 beses lang. Lumuhod din si Marco. Ang kanyang asawa ay nakasandal sa dingding. Nawala ang kanyang pagmamataas kahapon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Dante Ramos. Diretsyong nakayuko ang ulo ni Ramon de la Cruz. Patawad. Totoong patawad po. Tumayo ka. Malamig ang boses ni Dante Ramos. Please, patawarin mo kami. Tiningnan ni Dante Ramos si Ramon de la Cruz. Mr. de la Cruz, ano ang sinabi ko sa hapagkainan kahapon? Nagpapatakbo ako ng maliit na negosyo? Sa totoo lang, ako ang CEO ng Alpha Investment, Dante Ramos. Tinaas ni Ramon de la Cruz ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang mukha ni Dante Ramos. Isang malamig at matatag na ekspresyon.
Ang Deputy Commissioner ng Securities and Exchange Commission ay ang aking matandang kaibigan sa kolehiyo. Ang Chief Investigator ng Bureau of Internal Revenue ay ang aking kasama sa militar. Ang CEO ng law firm ay ang aking matalik na kaibigan. Huminto sandali si Dante Ramos. At ang tatlong pangunahing kliyente ng De La Cruz Builders, Mega Construction, Prime Industries, at Zenith Development. Ang lahat ng mga ito ay pangunahing shareholder ng aming kumpanya. Namutla ang mukha ni Ramon De La Cruz. Kahapon, itinulak ng asawa mo ang tiyan ng aking anak. Isang 8 buwang buntis. Totoong patawad po. Wala akong intensyon na tanggapin ang iyong tawad. Kung gayon, paano ang settlement? Kung magsesettle ka, maaari mo bang itigil ang investigasyon? Umiling si Dante Ramos. Nagsimula na ito. Hindi ito titigil. Nanginginig ang labi ni Ramon De La Cruz. Mahihirapan ang iyong kumpanya na makalipas ang buwang ito. Ang espesyal na tax audit ay magbubunyag ng paglihis sa buwis at kukunin ang mga pautang. Ang mga pakikipag-ugnayan sa mga pangunahing kliyente ay mapuputol din. Please, iligtas mo kami. Ibinaon ni Ramon De La Cruz ang kanyang ulo sa sahig. Ang aking kapatid ay bibisita sa iyong kumpanya bukas. Ang aking kapatid? Pupunta siya para mag-alok ng acquisition. Sa 30% ng market capitalization. Nahirapan si Ramon De La Cruz na huminga. Siyempre, maaari mong tanggihan. Kung gayon, magpapatuloy ka sa proseso ng pagkabangkarote. Babalik na sana si Dante Ramos sa silid nang huminto siya. Tiningnan niya ang asawa ni Ramon De La Cruz. Ma'am? Oo. Oo. Ano ang sinabi mo sa aking anak kahapon? Sinabi mo na ang anak ng isang self-employed ay hindi maaaring maging manugang, di ba? Patawad po. Sinabi mo na mahalaga ang edukasyon, kayamanan, pamilya, at background. Tama ba? Yumuko ang asawa. Hinuhusgahan mo ang mga tao batay sa kanilang panlabas na anyo. Pinahahalagahan mo ang mga tao batay sa kanilang pera. Malamig ang boses ni Dante Ramos. Naintindihan mo na ba ngayon? Kung nasaan ang tunay na kapangyarihan? Hindi makasagot ang asawa. Sige. Maganda ang pagtanggap sa iyo sa investigasyon ng pulis. Ang pagbubugbog sa isang buntis ay isang malubhang krimen. Pumasok si Dante Ramos sa silid. Sumara ang pinto. Ang pamilya De La Cruz lang ang naiwan sa pasilyo. Napaupo si Ramon De La Cruz sa sahig. Tapos na ang lahat. Inalalayan ni Marco ang kanyang ama. Tay, ano ang gagawin natin? Hindi makasagot si Ramon De La Cruz. Tumingin lang siya sa kawalan. Mula sa dulo ng pasilyo, lumakad ang isang lalaki. 50 gulang. Perpektong nakasuot ng suit. Tinaas ni Ramon De La Cruz ang kanyang ulo. Huminto ang lalaki. Ikaw ba si CEO Ramon De La Cruz? Oo. Sino kayo? Ako si Chairman Mateo Garcia ng Alpha Group. Tila huminto ang puso ni Ramon De La Cruz. Bibisita ako bukas ng formal, ngunit sasabihin ko sa iyo ng maaga. Ang presyo ng acquisition ng iyong kumpanya ay 30% ng market capitalization. Pag-isipan mo. Hindi na nagsalita pa si Mateo Garcia at pumasok sa silid ng ospital. Ganap na gumuho si Ramon De La Cruz. Sa loob ng silid ng ospital, nakaupo si Luna sa kama. Pumasok si Dante Ramos at Mateo Garcia. Tito, masayang bati ni Luna. Ngumiti si Mateo Garcia nang makita ang kanyang pamangkin. Masakit ba? Ayos lang. Ligtas din ang sanggol. Mabuti. Hinawakan ni Mateo Garcia ang kamay ni Luna. Nandoon ang mga taong iyon sa labas. Nakaluhod at nagmamakaawa. Tiningnan ni Luna ang labas ng bintana. Tay, nagpasya na ako. Tiningnan ni Dante Ramos ang kanyang anak. Kanselado ang kasal. Matatag ang boses ni Luna. Talaga bang gagawin mo iyon? Oo. Nang nahihirapan ako, walang ginawa si Marco. Hindi niya man lang ako hinawakan. Pinansin lang niya ang kanyang ina. Umiyak si Luna. Hindi ko kayang makasama ang ganoong tao habang buhay. Hindi rin siya magiging mabuting ama para sa bata.
Niyakap ni Dante Ramos ang kanyang anak. Magandang desisyon. At tay, ano? Tanggalin mo siya sa kumpanya. Nagulat na tiningnan ni Dante Ramos ang kanyang anak. Hindi ko kayang magpakasal sa isang taong hindi man lang gumalaw ng daliri para sa akin. Kailangan din niyang magbayad ng kapalit. Malamig ang tingin ni Luna. Tumango si Dante Ramos. Sige. Kinuha ni Dante Ramos ang kanyang cellphone. Tumawag siya. Hello, Direktor. Ako si Dante Ramos. Tungkol sa bid ng De La Cruz Builders. Alisin mo sila ng permanente. Huminto sandali. At mayroong isang taong nagngangalang Marco De La Cruz, ang anak ni CEO Ramon De La Cruz ng De La Cruz Builders. Pakilagay siya sa blacklist ng lahat ng aming affiliate para sa trabaho. Pinatay niya ang telepono. Tiningnan ni Luna ang kanyang ama. Salamat, tay. Ikaw ang anak ko. Natural lang iyon. Mula sa pasilyo, narinig ang sigaw. Hindi. Please, patawarin mo kami kahit isang beses lang. Ang boses ng biyenan ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Binuksan ni Dante Ramos ang pinto ng silid. Nakaluhod ang biyenan sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Wala na ang kanyang pagmamataas kahapon. Pumasok ka. Malamig na sabi ni Dante Ramos. Gumapang ang biyenan sa loob. Nang makita niya si Luna, muli siyang lumuhod. Luna, totoong patawad po. Nabaliw ako. Totoong nabaliw ako. Tiningnan ni Luna ang biyenan. Ma'am, kanselado na ang kasal. Ano? Ano ang sinabi mo? Hindi ako magpapakasal kay Marco. At hindi rin anak ni Marco ang batang ito. Mula ngayon, hindi na intindihan ng biyenan. Mali ako. Hindi ko na gagawin iyon muli. Tratuhin kita bilang anak ko. Hindi ko kailangan. Ayaw kong magpakasal sa pamilyang hindi marunong makitungo sa mga tao. Matatag ang boses ni Luna. At sabihin mo kay Marco. Hindi ko kailangan ng isang taong wala sa tabi ko noong nahihirapan ako. Umiyak ang biyenan. Tila mahihirapan si Marco kung wala ka, ma'am. Magiging ayos siya kahit wala ako. Lumayo si Luna. Hindi na niya gustong makita pa. Sinabi ni Dante Ramos sa biyenan. Mangyaring lumabas. Pagod ang aking anak. Kinaladkad ang biyenan sa pasilyo. Inalalayan siya ng mga guwardiya. Isinara ni Dante Ramos ang pinto ng silid. Tiningnan niya si Luna. Anak, ayos ka lang ba? Oo. Gumaan ang pakiramdam ko. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Luna. Sinabi ni Mateo Garcia. Kuya, sisimulan ko ang proseso ng acquisition ng De La Cruz Builders. Hindi ba't masyadong mura ang 30%? Para sa kapalit ng pananakit sa aking anak, sapat na iyon. Tumanggos si Danchi Ramos, 1 linggo pagkalipas. Inilabas ang resulta ng espesyal na tax audit ng Bureau of Internal Revenue. Lumabas na ang De La Cruz Builders ay naglihis ng buwis na 60 milyon sa loob ng 3 taon. Inabisuhan ng bangko ang pagkuha ng umiiral na mga pautang. Kinansela ng mga pangunahing kliyente ang lahat ng kontrata. Hindi na kayanan ng De La Cruz Builders ang 1 buwan. Sa huli, nakuha ito ng Alpha Group. 30% ng market capitalization. Literal na napakamura. Umalis si Ramon De La Cruz sa pamamahala. Nagbayad siya ng multa na 20 milyon para sa paglihis sa buwis. Naiwasan niya ang pagkabilanggo. Dahil humingi ng pabor si Dante Ramos, kinasuhan ang biyenan ng pambubugbog sa buntis. Nakatanggap siya ng suspended sentence, ngunit nagkaroon siya ng kriminal na record. Tinulungan ni Marco ang kanyang ama sa pag-aayos ng kumpanya. At kumuha siya ng trabaho sa isang provincial SME, dahil hindi siya makakakuha ng trabaho sa mga affiliate ng Alpha Investment. Nagpadala siya ng text message kay Luna. Patawad. Totoong patawad. Ngunit hindi sumagot si Luna. Inalagaan ni Dante Ramos si Luna sa ospital. Pagkalipas ng 1 linggo, lumabas siya sa ospital. Sa lobby ng ospital sa araw ng paglabas, nakilala niya ang isang lalaki. Sa kalagitnaan ng 30s, may impression siya. Luna? Oo. Ako si David Reyes, junior ko sa kumpanya ni CEO. Hello. Ayos ka lang ba? Narinig ko ang balita.
Ayos lang ako. Nagbigay si David Reyes ng bouquet ng mga bulaklak. Laban lang. Suportahan kita. Salamat. Tinanggap ni Luna ang mga bulaklak. Ngumiti si David Reyes at umalis. Tiningnan ni Dante Ramos ang kanyang anak. Sino iyon? Junior ko sa kumpanya ni Tay. Mabait na kaibigan. Patuloy siyang nag-aalala nang marinig niya na nahihirapan ka. Tiningnan ni Luna ang mga bulaklak. Isang mainit na pakiramdam. Nakalipas ang 6 na buwan. Nanganak si Luna ng isang malusog na anak na lalaki. Sa maternity ward ng ospital. Karga ni Luna ang bata. Ngumiti si Dante Ramos nang makita ang kanyang apo. Ang ganda ng apo ko. Kaya nga, kamukha niya si Tay. Hindi dapat kamukha ko. Nagtawanan ang dalawa. Bumukas ang pinto. Pumasok si David Reyes. Puno ang kanyang mga kamay ng mga regalo para sa sanggol. Congratulations, Luna. Nandito ka, David? Oo naman. Dumating ako para makita ang ating anak. Namula ang mukha ni Luna. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa salitang ating anak. Si David Reyes ay patuloy na nakipagkita kay Luna sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Sa una, ito ay isang intensyon na alagaan ang anak ng kanyang senior. Ngunit unti-unting naging totoo ang kanyang damdamin. Alam din niya na buntis si Luna. Alam din niya na anak ito ng ibang lalaki. Ngunit hindi mahalaga. Luna. Oo. May gusto akong sabihin sa'yo. Lumuhod si David Reyes. Nagulat na tumayo si Dante Ramos. Luna. Pakakasalan mo ba ako? Gusto kong maging ama ng batang ito. Nagunahan ang luha sa mga mata ni Luna. Nanganak ako ng anak ng ibang lalaki. Hindi mahalaga. Gusto kong maging ama ng batang ito. Ang tunay na ama. Umiyak si Luna. Sa taong tulad ko, ikaw ay isang kahanga-hangang tao. Pinrotektahan mo ang bata kahit sa mahirap na sitwasyon. Ikaw ay matapang at malakas. Tumango si Luna. Oo, sige. Tumayo si David Reyes at niyakap si Luna. Pinunasan ni Dante Ramos ang kanyang mga luha nang makita niya ang dalawa. Pagkalipas ng 2 buwan, naganap ang isang maliit na kasal. Ito ay isang maliit na wedding hall. Mayroong mga 50 bisita. Nakasuot si Luna ng wedding gown. Karga niya ang bata. Nasa tabi niya si David Reyes. Ito ay isang kasal na walang mga tradisyon. Direktang nanumpa ang dalawa. Ako, si David Reyes, ay tinatanggap si Luna Reyes bilang aking asawa at magiging ama ng batang ito. Poprotektahan ko siya habang buhay. Matatag ang boses ni David Reyes. Ako, si Luna Reyes, ay tinatanggap si David Reyes bilang aking asawa. Mamahalin ko siya habang buhay. Nanginginig ang boses ni Luna. Nagpalakpakan ang mga bisita. Nagpalakpakan din si Dante Ramos at umiyak. Sa reception, karga ni Dante Ramos ang kanyang apo. Tumayo sa tabi niya si David Reyes. David. Oo, Tay. Salamat. Inaalagaan mo ang aking anak. Ako pa ang mas nagpapasalamat. Dahil nakakuha ako ng magandang pamilya. Tiningnan ni Dante Ramos ang kanyang apo. Ang batang ito ay ang taong nasa tabi ko, noong nahihirapan ako. Iyan ang tunay na pamilya. Lumapit si Luna. Niyakap ng 3 ang bata. Samantala, ganap na nasipsip ng Alpha Group ang De La Cruz Builders. Nagbago rin ang pangalan ng kumpanya sa Alpha Construction. Nagtayo si Ramon De La Cruz ng isang maliit na kumpanya ng konstruksyon na advisory. Wala na ang dating karangyaan. Ngunit siya ay namumuhay ng maayos. Nagpadala ang biyena ng sulat kay Luna. Luna, totoong patawad. Masyado akong hangal. Nahihiya ako sa aking sarili. Nahinusgahan ko ang mga tao batay sa pera at edukasyon. Maging masaya ka. Ngunit hindi sumagot si Luna. Ang pagpapatawad ay desisyon ni Luna. At hindi pa siya handa. Nagsimula si Marco ng isang bagong buhay sa isang probinsya. Siya ay isang assistant manager sa isang maliit na kumpanya. Kung minsan, naaalala niya si Luna. Ngunit wala siyang lakas ng loob na makipag-ugnayan. Isang araw,
Narinig ni Marco ang balita tungkol sa kasal ni Luna. Sa pamamagitan ng social media, mayroong larawan ni Luna na nakasuot ng wedding gown at karga ang bata. Matagal na tiningnan ni Marco ang larawan. Mukhang masaya si Luna. Ang lalaking nakatayo sa tabi niya ay ngumiti rin ng maliwanag. Ibinaon ni Marco ang kanyang cellphone. Masakit ang kanyang puso, ngunit wala siyang magagawa. Pagkalipas ng 1 taon, lumipat si Luna sa Alpha Group. Ito ay kumpanya ng kanyang ama. Ngunit pumasok siya batay sa kanyang kakayahan. Pinalaki ni David Reyes ang bata, na parang tunay na anak niya. Nagpakain siya ng gatas sa gabi at nagpalit ng diaper. Mas masipag pa siya kaysa kay Luna. Isang gabi, nakaupo ang bagong pamilya sa sala. 1 taon na ang bata. Nagsisimula na siyang maglakad. Tiningnan ng bata si David Reyes at sinabi, "Papa," nagunahan ang luha sa mga mata ni David Reyes. Umiyak din si Luna. "Oo, Papa. Nandito." Niyakap ni David Reyes ang kanyang anak. Tiningnan ni Luna ang dalawa. Isang mainit na eksena. Naisip niya, ito ang tunay na pamilya. Tumunog ang cellphone. Ito ang kanyang ama. "Hello? Tay, nakakain ka na ba ng hapunan?" "Oo, nakakain na ako." "Mabuti. Dadalawin ko ang aking apo bukas." "Salamat." Pinatay niya ang telepono. Ngumiti si Luna. Tanong ni David, "Darating ang ama mo? Bukas ng gabi." "Mabuti. Magluluto ako." Nagtawanan ang dalawa. Lalong lumalim ang gabi. Nakatulog ang bata. Nakahiga si Luna at David Reyes sa kama. "Mahal, ano? Salamat sa pagtanggap sa taong tulad ko." "Ano ang sinasabi mo? Ako pa ang mas nagpapasalamat." Hinawakan ni David Reyes ang kamay ni Luna. "Ikaw ay isang kahanga-hangang tao. Pinrotektahan mo ang bata kahit sa mahirap na sitwasyon. Ipinagmamalaki ko sa iyo." Dumaloy ang luha sa mga mata ni Luna. Masayang luha iyon. Nakatayo si Dante Ramos sa kanyang bahay. Umiinom ng tsaa. Mag-isa siya. Ngunit hindi siya nalulungkot. Ang paghihiganti ay hindi ang kanyang layunin. Ang pagprotekta sa kanyang anak ang layunin. At nagtagumpay siya. Hinuhusgahan ng mga tao ang panlabas na anyo. Pinahahalagahan nila ang mga tao batay sa edukasyon, kayamanan, at pamilya. Ngunit ang tunay na mahalaga ay iba. Ang taong nasa tabi mo sa panahon ng krisis. Ang taong humahawak sa kamay mo. Iyan ang tunay na pamilya. Tiningnan ni Dante Ramos ang labas ng bintana. Ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan sa gabi. Sapat na masaya ang kanyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Dante Ramos ng ulat sa kanyang opisina. "Sir, ganap nang naayos ang De La Cruz Builders. Karamihan sa mga empleyado ay nakahanap na ng bagong trabaho." Nagtayo si Ramon De La Cruz ng isang maliit na kumpanya. Tila namumuhay siya ng maayos. Tumango si Dante Ramos. "Huwag mo na siyang guluhin. Nagbayad na siya ng sapat na kapalit." "Naintindihan ko." Umalis ang sekretarya. Tiningnan ni Dante Ramos ang labas ng bintana. Tapos na ang paghihiganti. Ngayon, ang kaligayahan na lang ng kanyang anak ang natitira. Nang gabing iyon, binisita ni Dante Ramos ang bahay ng kanyang anak. Masayang binati siya ng kanyang apo. "Lolo, apo ko!" Niyakap ni Dante Ramos ang kanyang apo. Ngumiti si Luna at David Reyes habang pinapanood. May pagkain sa mesa. Kumain ng hapunan ang 4. Habang kumakain, naisip ni Dante Ramos. Ito ang kaligayahan. Hindi mahalaga ang pera o kapangyarihan. Ang pamilya na magkakasamang kumakain ng hapunan at nagtatawanan. Iyan ang tunay na kaligayahan. Pagkatapos kumain, inupo ni Dante Ramos ang kanyang apo sa kanyang kandungan. "Ano ang gusto mong maging paglaki mo, apo?" Ngumiti ng inosente ang bata. Ipinagmamalaki ni Dante Ramos ang kanyang apo. "Ikaw ay isang mahalagang bata. Ano man ang iyong edukasyon, o kung magkano ang iyong pera, ang iyong halaga ay hindi magbabago." Hindi naintindihan ng apo. Ngunit naramdaman niya ang mainit na haplos ng kanyang lolo. Tiningnan ni Luna ang kanyang ama.
Salamat, Tay. Para saan? Sa pagprotekta sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, gumuho sana ako. Ikaw ang anak ko. Natural lang iyon. Niyakap ni Dante Ramos ang kanyang anak. Sa labas, ang mga bituin ay nagniningning. Isang bahay na may isang mainit na pamilya. At sa loob, narinig ang tawanan. Ang tunay na karangalan ay hindi pera o kapangyarihan. Ang pagmamahal sa mga tao. Ang lakas ng loob na makasama ang mga tao sa panahon ng krisis. Iyan ang tunay na karangalan. At ang tunay na pamilya ay ang taong nasa tabi mo noong nahihirapan ka. Ang taong humahawak sa kamay mo. Iyan ang tunay na pamilya. Sana ang kwento ngayon ay magbigay sa inyo ng kaunting inspirasyon. Kung nagustuhan nyo ang kwento ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at iset ang notification. At ang bawat mahalagang komento ay malaking tulong. Maraming salamat sa panunood.